Hello guys! Hello Aries! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Aries. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Aries friends natin na nanonood. Okay, December 16 hanggang 31, 2023. Aries, number 29. Oh. Okay, so ito ay posibleng matandang dalaga, matandang binata, or kano pa man siya. So, dito may babae or lalaki na naghihintay para sa kanyang soulmate. Or pwedeng nakikita natin dyan, Aries, na may relationship dito, may work dito na parang hinihintay kayo. Comment down below. Offer ng work or paano pa man, business. Sorry. Okay, 32, 5. Nako. Makinig ka sa sinasabi ng intuition mo. Kasi pwedeng ikaw ay naghihintay ka ng message from someone na siguro manliligaw mo, Aries, or pwedeng ito ay tungkol sa trabaho. Pwedeng naghihintay ka ng message from your employer or from your boss. Mag-iingat ka dahil posibleng meron ditong mga panluloko eh. At okay, tingnan natin. Kasi kung makikita mo dito, isang lalaki, isang babae, posibleng nababalutan sila ng takot. Bakit ba? Aries, sabi ko na eh. Okay. Oh. So, yung ibang Aries dito sa inyo ay posibleng yun. Medyo nag-aalala kayo sa future nyo. Anxiety, medyo yun, nagkaka-anxiety na yung iba. Na-stress na yung iba dahil ang tagal-tagal yun ang naghihintay eh. Like, medyo tumanda na kayo sa paghihintay sa relationship. Tumanda na kayo sa company pero wala pa ring progress, wala pa ring development. Naghihintay kayo ng offer ng job, ng contract or kano pa man. So medyo impatient na yung iba sa inyo. But sinasabi ng Brasser dito na eto impatient din to ni Archangel Chamuel na kailangan natin guys ng balanse. Okay? Huwag tayo masyadong nag-i-expect. Oh, sorry. Huwag tayong masyadong nag-i-expect, Aries, para hindi ka daw kumbaga, nadi-disappoint. Kasi, sinasabi ng baraha, masyado kang nag-i-expect sa mga promises. Pwedeng may nag-promise sa'yo na yung dati mong katrabaho or yung dati mong boss na ilalagay ka nila sa isang project or kano pa man. Sinasabi ng Brasser dito na huwag kang masyadong mag-expect. Okay? So, number 2810, victory and success. Sinasabi dito ng baraha guys na yung victory na yan is kahit saan ka mapunta, makukuha mo yan. So, huwag mong masyadong ibigay yung focus mo diyan sa hinihintay mo na yan. Kasi parang tulad ka ng Leo, kung saan lang kayo nakafocus, doon na kayo eh. Hindi na kayo, parang hindi na kayo open sa mga possibilities sa left and right na position, di ba? So, dito, literal, sinasabi na kailangan nating tumingin sa left and right natin. Oh, sabi ko sa'yo, mag-iingat ka dahil posibleng ikaw ay magiging biktima ng pagtatraidor. Pwede ka din maging biktima ng mga panluloko. Okay? Lalo na kung nag-a-apply ka ng trabaho, wag kang open up sa mga taong hindi mo naman kakilala. Like, katabi mo lang. For example, diba, nag-a-apply ka, katabi mo yung lalaki or babae, sasabihin mo na may pera ka or ganito, ganyan. So, yun ang wag mong gagawin. Wag kang masyadong magtitiwala agad-agad. Okay? Para hindi ka nag-aalala. And be strong, be courageous, Aries. Dahil, yun na nga, kung hindi ka man swerte sa isang trabahong ito, sa negosyong ito, maraming mga possibilities na pwedeng pumasok sa buhay mo. Okay.
Hindi ka dapat nag-aalala eh. Kasi pag nag-alala ka, posibleng ikaw ay mababalutan ng fear and anxiety talaga. Okay, makinig ka sa sinasabi ng intuition mo. Yun ang sinasabi ng baraha. Mag-pray tayo. Invoke angels, archangels, and protect what you have. Diba? So, protectionan mo kung ano yung meron ka sa ngayon. So, if ever na may pera ka, konting pera, Aries, i-secure mo yan. Family, may family ka, i-secure mo yung family mo. Relationship. Kasi, etong King of Pentacles na to, kung iisipin mo to, 'di ba? Pwede mo niyang makuha sa kahit sa anong paraan, pero sa mabuting paraan, okay? And kung makikita mo dito, masyado tayong nakafocus sa relationship, na nasisira na ang ating trabaho. Masyado tayong nakafocus sa trabaho, na masyado nang nasisira naman ang relationship natin. So kung alin ka man dyan, kung trabaho yung napapabayaan mo, kung relationship yung napapabayaan mo, depende yan sa'yo. Protectionan mo kung ano yung napapabayaan mo na. Okay? Okay, Nine of Pentacles. Okay, Temperance. So, yun. Dito sinasabi ng barahan na yung success, yung victory and success, nasa harap mo na, 'di ba? Pero hindi natin masyadong nakikita. Kasi yun nga, same as Leo, ang focus mo is isang bagay lang. Yung focus mo, yung swords natin, yung King and Queen of Swords natin is, dun lang ako eh. Gusto ko yun eh. Etong parang ganito, ganyan. So, eto, na Nine of Pentacles, sinasabi ng barahan na yung wish fulfillment sa usaping financial, hindi mo yan makukuha sa isang araw lang. Hindi mo din yan makukuha ng madalian. So, wag nating isipan yung mga shortcut method, shortcut na proseso para makuha yung Nine of Pentacles. Kailangan natin tong paghirapan. Kailangan natin tong i-sacrifice. May kailangan tayong i-sacrifice, may kailangan tayong pagpaguran dito, or may kailangan tayong gawin as actions, 'di ba? Para makuha natin yung stability na 'yan sa usaping pera. Okay, guys? So, yun, kung makikita mo dito, nandito yung Nine of Pentacles, nandito yung victory. Pero, meron kang mga fear, may anxiety, 'di ba? So, may deceit din. So, ang magagawa mo siya ngayon is maging positive ka, okay? Protect what you have. Okay, pray. And then, wag kang mag-expect. Kasi yung expectation, yun yung pwedeng maging rason para magkaroon ka ng anxiety eh. Okay? So, lokohin ka man ng mga tao sa paligid mo. Pag hindi ka nag-expect, hindi ka masasaktan. Thank you guys. Bye!